Sa nakaraang video natin ay naipakita ko sa inyo na binuo na natin yung ating chassis at magiging housing ng ating project na 500 watts per channel amplifier booster. Kaya nitong weekend ay nagawa ko na yung mga iba pang parts na kailangan natin para mabuo natin tong project na to. Kaya naman ipagpatuloy natin ang pagbuo nitong ating project. Ito na po yung aking mga nagawa nung weekend. Ayun guys, bali update sa binubuo nating 500 watts per channel amplifier booster ay dahil sa weekend lang tayo gumagawa ay hindi ganong masyadong marami yung oras natin, kaya hindi ganong marami yung nagawa natin. So ito lang yung mga nagawa nating development sa ating project. So ito, ginalagyan na siya ng metal dito na magiging cover niya, na meron na rin siyang mga butas. Ayan, kung titignan ninyo, alisin natin itong pang ilalim nitong ating chassis na angle bar. So meron kasi yung angle bar dito sa ilalim, pampatibay. Ayan, aalisin lang natin yung tornilyo nito. May tornilyo kasi, may nut yan dito sa ilalim eh. So aalisin natin ito, ayan o. So niluwagan ko na yan para maipakita ko sa inyo. Yan, ganun siya o. Maluwag lang muna ginawa natin para matanggal natin yung pinaka chassis dito sa side na to. Ayan. Alisin natin to. So ganito siya, meron siyang pingas dito. Ayan o. Para kumasya yung ating output transformer. Tapos pumutol tayo ng metal paring. Ito yung metal paring guys o. Ayan. So yan yung pinaka metal paring. Ito yung ginagamit sa Kesame. So ganun siya. So ganyan pa lang yung kulay niya kasi hindi pa siya na-paint. Pero ang magiging itsura niyan ay magkakaroon siya dito sa butas na to. Yan, binarena na yan. Dito natin ilalagay yung ating speaker output terminal. Yan, dyan natin ilalagay. Siyempre, naka bolt and nut yan dyan. So kung meron din akong video nito sa 200 watts per channel, ganito rin halos yung procedure nun, balikan nyo na lang. Mas detalyado yung pagkakagawa ko ng video na yun. Yan, lalagyan lang natin yan ng nut dito sa likod. Yan. Yan yung kanyang magiging forma. Ayan. Ganyan siya. Tapos sa kabila rin meron. So dalawang speaker output terminal yung lalagay natin para sa left and right channel niya. Yan. Madali lang naman magkabit ng ganito. Kailangan mo lang talaga meron kang power tool kung gusto mong maggawa. Mahirap mag DIY na wala kang power tool. Kailangan meron. Yan, ganyan yung mangyayari dyan. Tapos tutornilyo mo rin to dito. Barena tsaka grinder pinakamahalaga guys kapag magdi-DIY kayo. Para kayo makabuo ng medyo maganda-gandang housing tsaka produkto. Yan, ganyan yung itsura niya guys, so pag nakabit. Yun. Tapos, syempre binutasan na rin natin tong para sa kanyang RCA input port and show. Yan, lagyan natin ng ganun. Ganun ang mangyayari dyan. So binarena muna natin yung pinakamalaking barena yan, sinukat natin. Tapos, pagkatapos natin sukatan ay dahil sa medyo malaki yan, kung meron kayong drill bit na ganito na talaga kalaki, kasi meron yung clearance dito sa gilid guys. Ayan o. Plastic din. Ayan, plastic. Ayan, para pag nagsaksak tayo ng RCA, yung pinakagilid ng RCA na hindi tumama dito sa chassis. Kaya ganun ang ginawa natin. Ayan, nilampas din natin. Kasi meron talaga yan Ayan, meron talagang intended na clearance yan dito. Yun dapat ang papasok. Yan. Ganun ang mangyayari dyan guys. Tapos, syempre, hindi pa natin tutornilyuhan yan kasi malo-lost thread yan eh. Pagka paulit-ulit natin tinutornilyuhan kasi plastic lang to eh. Ayan o. Ayan, plastic lang yan. So, malo-lost thread siya. Although, pwede naman tayo maglagay dyan ng nut na lalampas para lagyan na lang natin ng nut dito sa likod. Ang problema, mahirap siyang palitan. Kailangan mo pa siyang buksan. Samantalang, yan. So, lagyan na lang muna natin ito para maipakita ko sa inyo yung magiging formahan niya. Ito yung wire na ginagamit sa pag nagwa-wiring tayo. Yan, ganyan. So, ganyan yung magiging itsura niya guys.
Yan, nakalagay yung kanyang gilid. Yan. Meron siyang clearance dito sa gilid. Yan, ganyan yung itsura niya guys. So dalawa yan, maglalagay pa tayo ng isa. Siyempre left and right channel din. So ayan, dalawang pang left and right channel yan. Yan, ganun yung magiging forma niya. Ayan o. So sakto. Ang ginawa ko dito, kinikil ko guys. Yan, kinikil ko yan. Yung humiram ako ng pabilog na kikil to kasi patatsulok eh. Kinikil ko ng pabilog yan para lumaki. Kasi wala ako ng drill bit na malaki. So yung ganun ginawa ko. Binarena ko muna. Tapos tsaka ko siya kinikil. Yan. So konti-konti lang kasi yung paggawa ko eh. Wala akong hindi sapat yung oras natin. Nagtatrabaho tayo. So pakonti-konti lang hanggang sa matapos natin tong project na to. Yan. So, ganyan yung magiging forma niya guys. Yan. So, may dalawa siyang RCA import ports dyan. Tapos, may dalawa siya rito. Tapos, meron naman tayong ginawa na pang para sa power niya. Ito. Yung nasa gitna natin yung nilalagay. Ito naman yun guys. Ito. Yan. Siyempre, nanggaling yan dito. Sa ganito. Sa maramihan. Maraming terminal block. Barrier screw terminal block. Doon yan galing. So, pumutol lang tayo ng 3. Pumutol tayo ng 3. Tapos, ito, yan, metal na yan. Galing lang din yan dito. Yan, yung 90 degrees na yan, kumuha tayo. Ayan, kasi may 90 degrees dito. Pumutol tayo. Kumuha tayo ng 90 degrees. Ayan. Yan yung 90 degrees. Yun ngayon ang itutornilyo natin yung 90 degrees na yan dito sa baba ng ating panel na to. Yung ginawa natin yan na panel. Yan, dyan natin yan ilalagay. Para naman okay din yung ating itsura ng ating ginagawa. Ayan. So ito, binarena ko, pabilog. Tapos yung taas niya kinikil ko. Para maging, ganun yung hugis. So kinikil ko yan. Manipis lang naman to eh. Madali lang siyang kikilin. Lalo kung matalim yung kikil nyo. Yan. Ganun lang yan. Tapos syempre, 90 degrees na yan, yun ang papasok mo dito. Binutasan ko rito ng 2. Kapantay ng butas nito. Tapos binutasan ko naman to kapantay ng butas ng terminal block para pumasok yung tornilyo. So, ganun lang. Tapos itutornilyo rin natin dyan. Yan. Inanat na lang natin yan dito. Inanat natin. So, hindi pa natin ganong hinihigpitan. Lalagyan natin ng nut dito yan. Kasi malolost thread kapag hinigpitan ko na. Pag final na, tsaka ko siya hihigpitan ng todo. Okay. Tapos syempre meron yan nut dito. Lalagyan mo dito ng nut. Ayan o. Lalagay ka ng nut. Yan. Pagka nalagyan mo ng nut, syempre hihigpitan mo yung nito. Yan. Tutornil yung pinaka nut niya. Yan. Pagka yan humigpit, syempre matibay na yan. So yan yung magiging power terminal natin. Nasa gitna siya. So nilagay ko na lang siya sa isang bahagi para kapag tinalikod natin. So halimbawa nakatalikod siya, nandoon yung wire, hindi nakikita yung wiring natin. Yan. So ito kasi 90 degrees yan. 90 degrees inunat lang natin 'to. Yan, inunat natin 'to para itong mismong ganito niya, yan ito. Inunat natin. Kaya naging lumapad ng konti yan. Yan, ganoon siya. Yan. So ganyan yung itsura ng ating panel para sa ating mga interface, yung ating mga ports diyan natin ipapasok. So mas maganda kasi may ganyan kaysa yung mga wire lang na nakalabas. Ganun kasi ginagawa nung iba eh. So ganun ang gagawin diyan. Tapos ipapasok natin dito. Yan. Ganun yan. So ito kasi ay pailalim eh. Ayan o. So pwede nating iipit yan dito. Yan. Iipit lang natin. Yan. Once na pumasok na yan dyan at nakaipit na, yan, hindi na yung matatanggal. Matibay na yan. Tapos tsaka natin to ilalagay dito. Yun. Yan. So ganyan yung magiging itsura ng ating. Yan. Tapos pag napinturahan yan, magiging okay yan guys. Maganda itsura niyan. Sigurado. Yun. Yan yung mga nagawa natin nung weekend. Yan. Ganun lang naman. So itong panel na to, ayos na siya. Ayan. Ayos na. Ngayon, yung ito ay nilagyan natin ng
piningas natin yung pinaka upper part nung ating booster. Itong mismong chassis na pang itaas ay nilagyan natin ng mga pingas. So papakita ko sa inyo. Yan. Ito. Yun. Nilagyan natin siya ng mga pingas. Ito ay para daanan ng mga ano ng ating transistor. Kasi ano siya, tatama. So magiging ganun siya. Oh. Daanan ng mga transistor yan pagka kinabit natin. Kasi tatama kasi. Pangit na ganun na tumatama. So nilagyan natin, grinder lang natin yan guys. Binilog natin, sinukat natin yung bilog tapos grinder. Yung grinder mismo na pang abrasive. So tinama natin dyan para mapingasan yan. Yan, dalawa yan. Pati yung kabilang side, ganun din ang ginawa natin. Kaya nagkaroon ng ganyan yan. Ngayon, kung ibabalik natin, ganito yung itsura niya. Yan, ganyan. Pagka wala pa yung panel dito, ganun babalik. So, ipapakita ko naman sa inyo yun. Bali, magiging ganito yung naging, ano niya guys, oh. Ibabaw. Yan, ganyan na siya. Yan, ganyan na yung pinakaibabaw niya. So, nagkaroon siya ng mga, yan, oh, mga pingas. Dito. Yan. Tapos, yung original na plano natin ay maglalagay tayo ng 10 per channel na transistors. Yun yung pinakauna nating plano. Pero, ginawan ko ng paraan na mapagkasya ko yung 12. 12 na transistor dito sa ating ginawang magiging heatsink niya. So, ayan. Bali, dalawa yun. Nung pinakita ko sa inyo nung nakaraan, dalawa. So, ayan na siya. Oh. So, nilagyan ko lang ng mga ano to, pinanipis ko ng konti para lumabas yung mga terminal. Ayan, oh. Kasi kapag masyadong makapal, ay konti na lang yung nakalitaw na terminal. So, medyo ninipisan ko ng grinder. So, ayan. Lagyan na lang natin ng paint pagkatapos nating maikabit. So, ayan na yung mga terminal niya. Kung titignan ninyo, ayan. Ayan, nakikita na, oh. Pero may mga clearance, hindi siya nakadikit. Malalaki rin yung butas, oh. Ayan, oh. Ayan, may mga clearance yan. So, ito, yan. Hindi kasi pwedeng madikit yan dito sa ano. So, lalagyan pa natin ng insulator yan. So, kung bago lang kayo sa channel ko, ay hindi nyo pa alam na meron na akong ginawang ganito na module sa 200 watts per channel. Balikan nyo na lang yung video. So, meron din doon. So, napagdugtong ko yung dalawa sa pamamagitan din ng transistor. Ayan, naka-tornilyo dito. 4. Yan. Tapos, kung bibilangin ninyo yung mga transistor na ilalagay dyan, 12 lahat dyan. Bali, tig 12 per channel mangyayari dyan. 24 yan lahat. So, 24 lahat na. Medyo in-overload ko na guys kasi baka mag 2 ohms ako rito eh. Kasi syempre kapag marami yung ating yung speaker natin, i-overload natin. Since naggawa na rin tayo ng mataas na wattage, overload na natin. Yan. May nagsabi sa atin, maliit yung ating heatsink. Oo nga, naliliitan ako eh. Pero meron namang fan. Tapos metal din naman to. So pag nadikit dito yung heatsink natin, hihigupin din naman ito. Pati nitong body ng transformer. Yan, hihigupin niya rin naman yung init. So, ganun lang yung mangyayari. Tapos, madidissipate naman siya ng fan. Kaya, halos wala yan magiging ano. Yan o, ganyan o. Magiging 12 yan. Ganyan yung pormahan niya kapag nakabit lahat. Yan, ganyan. So, may mga butas na yan. Binutasan na natin lahat. So, lalagyan lang natin yan ng mga transistor. Yan. So, bali 12 lahat magkabila. So, 24. So, ang daming transistor na yan. Overloaded na yan. Hindi na yan masyadong magtutulong-tulong na yan sa pagdaloy ng current. Hindi mapopokus yung current sa iisang transistor lang o sa iilang transistor lang. Hindi siya mag-iinit. So, mamahati-hati yung init sa kanilang lahat. So, ganyan yung mangyayari dyan. Yan. Wala pa kasi tayong tornilyo, di pa tayo nakakabili. Kaya naman kulang pa yung tornilyo natin.
Pero nabutasan na natin. Ayan, oh. Yan. Yung technique ng pagbubutas nito para magtapat-tapat lahat ay meron din akong video nun. Yung sa 200 watts per channel guys, balikan nyo nandun. Mas detalyado yun eh. Yan. So 12 na transistor per channel. So ganyan yung magiging itsura niya guys pag kumpleto na. Ayan. Ang dami niyang transistor guys. Ngayon kapag ka naman ikakabit mo na siya ay ipapailalim mo siya. Dito. Papailalim siya dito sa ating alisin muna natin yung back panel niya. Kasi hindi natin may ipasok pagka nakakabit yung back panel. Kasi yung pinaka back panel niya, meron parang ganito rin yun guys eh. Yan, parang ganito rin. Pero walang nakalagay ng mga port. Blanco lang. Ayan o. Pipinturahan lang natin yan. So kasi intended natin na italikod yan. Yan. Pag nakatalikod na ganun yan, nandun yung mga wire nakatago. So hindi na kailangang ipakita yung wire. Okay. So tatanggalin muna natin to para maipasok natin yung mga transistor. Ayan, bali tatanggalin natin tong back panel. Ayan. Tanggalin muna natin to. Ayan, yung pinakatakip niya. So ganun ang pagkabit yan. Hindi mo muna to ikakabit. Huli natin ikakabit yan. Para maikabit muna natin yung mga transistor. So ganyan. So babalik natin to. Para hindi natin ma-damage yung transformer kasi baka ma-damage natin pagka walang chassis. Ayun guys, bali nakabit na natin to. Yan, hindi masyado mahigpit, sakto lang. Yan, saktong higpit lang. Yan, ayan na siya. So pagka kinabit natin yung mga transistor ay magiging ganito siya. Yan, ganito. So ipapasok natin yung dito. Pailalim. Yan, buo na siya. Ayun. So, gagano natin. Tsaka natin yan tutornilyohan guys. Yan. Lalagyan lang natin ng bolt and nut yan. Guys, lalagyan lang yan ng yan, bolt and nut. 8. Bali 8 bolt and nut yung ilalagay dyan. Yan. Para yan ay lumapat. Yan, ganyan ang mangyayari sa kanya guys. So, higpitan mo to. So, lalagyan natin yan ng 8 kapag final na. So, papakita ko lang sa inyo nagiging itsura niya. So, yan, ganyan. Yun. So, ganyan yung mga transistor niya guys. Ayan o. Yan. Dito natin ilalabas yung pinaka wire ng fan. Kaya hindi ko siya nilagyan. So, saktong-sakto. Kasi kung 10 per channel ay meron pang bakante. So, minaximize ko na yung space. Yan. So, kapag yan uminit, kasamang iinit itong bakal na to. Yan, tsaka dito. Yan. Kasama na yan dun. Kung sakaling uminit yan. So, magsisilbi na rin heatsink ng yung pinaka-body ng ano. Kasi iron naman yan eh. Ito iron. So, mas mabilis lang kasing mag-dissipate ng heat yung aluminum. Kaya, aluminum ang ginagamit na heatsink. So, ganun ang mangyayari sa kanya. Yan. Tapos, syempre, dito yung fan. Yan, ganun ang mangyayari dyan. Yan, ganun siya. Yan natin ilalagay yung fan. Sa ilalim yung mga transistor. Ayan o. So, tatamaan ng hangin yan. So, may clearance lang para lumabas yung hangin dito sa gilid. Yan, lalagyan mo lang ng clearance. Ganun. So, yun lang yung nagawa natin. Pero medyo mahirap itong mga ano na to guys, itong mga pinaggagawa natin itong weekend na to. Kasi matrabaho to eh. Magbubutas ka. So, ilan yung bubutasin mo. Yan, kailangan tama yung magkakatapat yung butas mo. So, medyo mahirap din. So, kung gusto niyo mag DIY, kailangan niyo ng power tool. Barena tsaka grinder. Yan. Ngayon, kung natatakot kayong gumamit ng medyo mahihirapan kayo mag DIY. So, kailangan nun eh marunong kayong gumamit ng power tool. So, ganyan ang mangyayari guys. So, sa mga susunod, so i-update ko naman kayo sa mga so, siguro ipe-paint na natin to. And then at the same time ay wawiring na natin yung mga transistor.
Ito. Medyo mahirap din gawin to guys yung pag-wiring ng transistor. Kasi marami kasi. Yung dati kasi kukunti lang yung wawiringan natin. Ngayon ay marami na. Yan, marami. Overloaded yung ating transistor. Yan. Expected ko kasi magagamit ko to ng matagal. So, pagka nabuo na natin at gumagana na siya, kakalimutan na natin siya. So, ganun naman itong mga booster eh. Matagal ang buhay nito pag nagawa mo. So, ayan. So, sakto na yung ating pinaka-heatsink. So, ayos na ayos. Ganyan yung kanyang itsura. Hindi pa masyado maigpit yung mga ano niyan. Yung mga ibang ano. Ayan, so, ganyan yung itsura niya. So, kung medyo nababagalan kayo dito sa video na to guys, ay meron akong video na ganito. Yung sa 200 watts per channel kung paano ko siya ginawa. Mas detalyado yung video na yun. So, update ko na lang kayo guys sa mga susunod na karugtong nitong ating project na to. Salamat sa mga nagsasubscribe tsaka sa mga nanonood. Paki-share na rin po, like tsaka subscribe yung ating channel para papanood pa ng mga mahilig mag-DIY. At sa ngayon ay paalam muna.